walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Isang liga ng katotohanan. Narito na ang mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. 12 araw bago ang inaugurasyon, pamilya Aquino at pamilya Binay nagpulong para pag-usapan ng inaugural rites. Sketch na magiging itsura ng Quirino Grandstand sa mismong araw ng inaugurasyon, eksklusibong nakuna ng GMA News. Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales pumayag na magpanumpa kay President-elect Noynoy Aquino. Outgoing President Gloria Macapagal Arroyo wala raw ibibigay na regalo o token sa kanyang successor. Incoming President Noynoy Aquino makumbinsa kayang kumanta at sumayaw sa street party pagkatapos ng panunumpa. One Utak Party List magpepetisyon sa TRB para ipatigil ang pagpapatupad ng halos 300% dagdag singil sa toll sa SLEX. Los Angeles Lakers back-to-back NBA champions matapos magwagi kontra sa Boston Celtics. Fans ng Lakers at Celtics nag-asaran. Lakers kasi Boston tululaway. Malinis na yung banyong iiyakan nila mamaya. At cute baby sa Brazil na hataw sa kanyang samba dance moves, hit na hit sa YouTube. Labing-dalawang araw bago ang inaugurasyon, nagsama sa unang pagkakataon ang pamilya Aquino at pamilya Binay para pag-usapan ang detalye ng inaugural rites. Eksklusibo namang nakuna ng GMA News ang sketch ng magiging itsura ng Quirino Grandstand sa mismong araw ng inaugurasyon. Saksi si Ruth Cabal. Mula pagkain, tubig, programa, imbitasyon hanggang seguridad, isa-isang binusisi ni Balsi, Pinky at Chris ang mga detalye ng inaugurasyon ng kanilang nag-iisang kapatid na lalaki na si President-elect Noynoy Aquino. Naroon din ang pinsan nilang si Mikey Coangco Jaworski na tumutulong din sa mga paghahanda. Coming here and seeing all this activity, pati ako parang nangangapa kung alin ba yung dapat kong attendan and where can I be of most help. Maya-maya pa dumating na ang mga anak ni Vice President-elect Jejomar Binay na sina Makati Mayor-elect Junjun Binay, Congresswoman-elect Abby Binay Campos, Nancy at Ann. Kwento ni Pinky, iisa lang daw ang bili ni Aquino sa kanilang magkakapatid. Pinky strict kung magkano gagastusin. Gusto rin niyang kinikip siya posted. And yun. So we're trying to stick to his rules. Present din sa pulong ang Inauguration Committee at mga kinatawan ng Administrasyong Arroyo. Dito ay eksklusibong nakuna ng GMA News ang sketch ng magiging itsura ng Quirino Grandstand sa mismong araw ng inaugurasyon. Ininspeksyon na rin ng komite ang stage at palibot ng Quirino Grandstand. Base sa napagkasunduan ng Aquino Camp at ng Malacanang, maikli lang ang papel sa seremonya ni outgoing President Gloria Arroyo. President-elect Aquino wants the ceremony simple and elegant. It is the wish of President Arroyo to come and turn over immediately to President-elect Aquino. So she will come and she will be given the honors of the chief and then she will leave. Sa Quirino Grandstand, babasahin daw muna ni Senate President Juan Ponce Enrile ang proklamasyon ng mga bagong halal na presidente at vice-presidente. Pagkatapos nito na ang panunumpa, mauna si Binay at pagkatapos ay si Aquino na. Magbibigay ng inaugural speech si Aquino na susundan ng isang espesyal na panata sa pagbabago. Panunumpa rin maituturing ng taong bayan sa pakikiisa sa mga adhikain ni Aquino, pangungunahan ng panata ng mga volunteer group na tumulong sa kampanya ng President-elect. May mga aawit din tulad din ng Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Sa stage na ito po pwesto sina President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Pero ayon mismo sa DPWH, ito raw ang maituturing na pinakamahinang bahagi nitong Quirino Grandstand. 1908 pa tinayo ang parting ito. Tiniyak ng DPWH na matatapos nila ang pagre-repair sa grandstand bago mag-atrenta at magiging ligtas na ito pag ginamit sa inaugurasyon. 200 milyong piso ang budget para sa repair ng Quirino Grandstand na dati pa raw inilaan ng DPWH. Sa pagtaya ng kampo ni Aquino, hindi bababa sa 100,000 ang personal na sasaksi sa inaugurasyon.
Mula Quirino Grandstand, tutuloy sa Malacanang si Aquino para sa kanyang kauna-unahang cabinet meeting at inaugural reception. At sa gabi ang street party sa Quezon Memorial Circle. Tiwala naman ang parehong kampo ng mga Aquino at Binay na magpapatuloy ang pagtutulungan ng kanilang mga pamilya. Junjun and I have maintained open communication lines all throughout the campaign. So, yung marami rin akong times in-explain sa kanya na sana wag basamain where we're coming from because we were just being sensitive to the feelings of Noy's running mate in the same way that their family, alam ko, sensitive din naman sa feelings ni President Erap. Tama ba ako, Junjun? Yeah, and we'd like to say that kung mayroong mga ganong controversies, actually wala sa amin yun because lagi nga namin sinasabi sa isa't isa, our relationship goes beyond politics. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Pumayag na si Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales na magpanumpa kay President-elect Noynoy Aquino sa kanyang inaugurasyon. Mismo Malacanang naman ang nagsabi na walang ibibigay na token o regalo si Pangulo Arroyo sa kanyang successor na si Noynoy. Saksi si Sherry Ann Torres. 12 araw bago ang inaugurasyon ng mga bagong lider ng bansa, lalo nang luminaw ang mga mangyayari sa inaugural rites sa sunod-sunod na pulong na isinagawa ng Arroyo at Aquino transition teams. Mag-aalas 11 na umaga sa June 30, araw na inaugurasyon, susunduin ni President-elect Noynoy Aquino si outgoing President Gloria Macapagal Arroyo sa Malacanang. At mula Palasyo hanggang Quirino Grandstand, magkasama sila sa limousine, ang car number 1. Sa kaliwang bahagi ng limo uupo si Aquino, habang si Arroyo ang uupo sa likod ng driver. Yung right side na upuan sa likod, ang tawag doon, it's the seat of honor. Paghinto ng presidential car sa Quirino Grandstand, bababa si Pangulong Arroyo na sasalubungin ng honors to the chief ng Sandatahan Lakas. Pagkatapos nito, ihahatid ni Arroyo si Aquino sa entablado. Magkakamayan at saka aalisigin ng Arroyo sa pagsisimula ng inauguration program. Pagkatapos po, magpapaalam na si President Arroyo at sasakay na po siya sa kanyang sariling sasakyan. Dahil po ang presidential car, may iwan na po doon para naman po magamit na ng nanumpang bagong Pangulo na si President Aquino. Di gaya ng suporta na ipinakita ni dating Pangulong Fidel Ramos sa tagapagmana niyang si Joseph Estrada na tinur pa niya noon sa palasyo at niregaluhan ng Biblia, si Pangulong Arroyo raw, wala nang anumang token o regalong ibibigay kay Aquino. Walang iwan na parang pamana. Walang ganon. Si PJ? Wala. Ano lang, the presidency itself is Walang symbolic. Wala nang mga symbolic. Sa isang liham ngayong araw, ipinaabot ni Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales na payag na siyang magpanumpa kay Aquino. Si Justice Morales man ang pinili ng bagong Pangulo, ayon sa tagapagsalita ni Aquino na si Atty. Edwin Lacerda, posible pa rin naman daw nilang imbitahan sa seremonya si Chief Justice Renato Corona. May mga foreign dignitaries at heads of state na rin daw na kumpirmadong dadalo sa inaugurasyon, pero ayaw na magbigay ng detalye rito ng palasyo. Dahil marami ang inaasahang sasaksi sa inaugurasyon, napabilib naman ang Arroyo Transition Team sa naging pahayag ng panganay na kapatid ni Aquino na si Bolsy Cruz na payag silang matanggal sa guest list para lang mabigyan ng pwesto sa inaugurasyon ang iba pang bisita. Karamihan ng iba, gusto ko, andun ako, kasi kapatid ako, gusto ko nandun, diba? Parang they're willing to, just let all the other guests be there. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi. Susundan po ng street party ang panunumpa kung saan posible raw kumanta at sumayaw si President-elect Noynoy Aquino. Abala na rin naghahanda ang Aquino Sisters sa panunumpa at sa pag-aayos ng magiging tirahan ng bagong Pangulo. Narito po ang report. Ang ganitong todo-bigay na pagkanta ni President-elect Noynoy Aquino, posible raw maulit sa mismong street party kasunod ng kanyang inaugurasyon sa June 30. At kung makukumbinsi, posibleng may bonus pa siyang dance number. Yan kasi ang request ng mga nangangasiwa sa kanyang panunumpa. Ayon kasi sa ilang malapit sa kanya, marunong mag-swing si Aquino. Pero nang tanungin ng media kung ipapakita niya ang kanyang dance moves, pinapractice ko isang gabi sa hindi yata bagay sa akin to. Ano't ano man, approve naman sa kapatid niyang si Pinky ang pinaplanong surprise number. Better than the girls. Mas kaya yata niya kumanta. Sana pakantahin na lang. Mas may talent yata siya sa kanta. Sa ngayon, tutok pa raw ang magkapatid na Aquino sa programa sa inaugurasyon. At kung nakaitim sila nung proklamasyon ng President-elect, magiging makulay naman daw sila sa atrenta. Ang Filipiniana gown ni na Bolsy, Pinky at Viel, kulay dilaw raw.
Bilin lang daw nila sa fashion designer na si Paul Cabral, dapat ay komportable ito dahil tanghaling tapat ang panunumpa ng kanilang kapatid. Pagdating sa titirhan ng President-elect, hands-on din ang magkapatid. Okay na raw sa kanila kung gusto ni Noynoy na sa bahay pangarap tumira. Ang paniwala kasi may negative vibe na dala ang pagtira sa tabi ng maruming ilog Pasig. Ikinonsulta na raw ng bunso nilang si Chris sa isang feng shui master. Kunyari, ito yung bad luck sa ganyan, maglalagay ka lang ng konting ganto for that. Si Chris yung mahilig sa mga ganyan. So siya na rin na nag-correct sa self niya, meron din palang panlaban. Something positioning yata ng furniture minsan or yung mga little things lang na ganon. So I think okay. Posible rin daw magdagdag ng kwarto dahil isasama ni Aquino doon ang dalawa niyang kasambahay. At ilang bagay pa ang malamang nibibitbitin ni Aquino sa bago niyang tirahan mula sa Times Street. Might be having those silk bedspreads and ganyan might not be his type. If ever, baka papalitin niya ng yung mga nabibili lang na bedspread.